Okay, let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling. Okay. Okay. Kitang-kita niyo yung pawis natin, mga kameta. Talagang mainit-init talaga dito sa Manila. Mainit-init. Hindi naman siguro dahil dumating tayo. In fairness naman, mainit talaga. Naku, dumarating ng... Wala na, nahuhulog na yung mga... dumating na yung dumating sa 47 degrees ba sa may Dagupan or something. Naku po, grabe tong init dito sa Malaburakay natin na bansa. Sira pa yung chair natin, nakakainis. Okay, ito. Sinasabot tayo. Kahapon naman yung interview natin ni Justice Carpio, yung sinasabot tayo. Ngayon naman yung chair natin, lighting natin, ganun. Pero bago tayo magsimula, guys, bago po natin pag-usapan ang mga bagay-bagay, ang dami natin pag-usapan. Robin Padilla, Buyakasha, Kibuloy, Duterte, Marcos, boom. Lahat yan pag-usapan natin ngayon, guys. Isa-isay natin yan kasi ang dami natin pag-usapan. But before that, magpasalamat tayo dyan sa IKEA. Hindi dahil nag-sponsor sila sa akin, pero nakahanap tayo ng, siyempre, Ilocano tayo. Nakahanap tayo na medyo mura-mura, pero magandang lighting. So, mas trip ko tong lighting na to. At medyo mura-mura. So, suggestion ko dyan, kung gusto nyo mag-vlogger, medyo mas magandang lighting na ayaw nyo gumastos masyado, dyan sa IKEA kayo bumili. Alright? Shout out to IKEA. Baka naman gusto nyo rin mag-sponsor sa atin. Alright, naghanap tayo ng sponsor. Di tayo pinapansin talaga sa Pilipinas Pumapansin lang naman sa atin mga world leaders Pero dito hindi tayo masyado pinapansin. Baka naman may gusto mag-sponsor sa atin. Anyway, since wala naman tayo na totoong sponsor, pag-usapan natin topic natin. Let's go guys. Nako po, unang-una, kanina sabi ko, may napanood tayong video. I was just listening to The Economist podcast kahapon, and then I heard something about this etong marathon sa Beijing na pinapa-investigate yung result ng marathon ng Beijing dahil may mga lumalabas na videos na eto na, mukhang may gentleman's agreement na nangyari din yan. Sabi ko, perfect ito. This is the perfect explanation of anong itsura ng isang gentleman's agreement. Pakita natin mga kamets. Para matuwa naman yung mga natin, katatay natin dyan. Para hindi naman sila mag-feeling lonely na sila lang mahilig magpa-gentleman's agreement. Mukhang uso tong gentleman's agreement nowadays Okay. Nasaan ka na? Yan. Okay. Ito. Hanap ko na. May kwento pala ito. May kwento to, guys. Para naman fair tayo. Sabihin na, hater tayo. Magagalit na naman yung mga katata. Ito Ito, sumikat talaga itong video na to. Nag-viral na ito. Lalong nilagay natin ang gentleman's agreement. Guys, ito Proud na proud pa naman itong mga kaibigan natin sa China. Live! Ito na, mananalo na. Pinagbibigyan na. Ayan na. Malapit na si Kuya. Ito, panoorin natin yan. Sige lang. My gentleman's agreement. Sige lang, paunahin yan. Malapit na. Ito na si Kuya. Sige lang. Bilisan mo, Kuya. Pagbigyan. Ayan, mekos-mekos sila ni Kuya. Tatlo sila. Mekos-mekos sila yan. Sige lang, bilisan yan. Kaya mo yan. Go, man. Bro, this is it. Para sa bayan. Ayan. Bakit tuwan-tuwa yung mga natalo? Binigyan ng medalya, pero binigyan ng ginto. Ayan. Ayan, talagang gentleman's agreement po ang nangyari dyan. Yan po ang best explanation ng gentleman's agreement. Pagbigyan natin ng mga kaibigan natin dyan sa Beijing. Ayan, gentleman's agreement. Gusto ni Tatay Digong yan. Ayan, ganito daw mga takbo-takbo kayo dyan. Sige lang. Galing. Yan. Okay, ganun lang guys. Ganito ang gentleman's agreement, okay? Tatlo tayo, mag-usap tayo. Ayan na, pagbigyan na natin si Kuya. Status ko lang daw tayo, status ko. Okay, ayaw natin ng giyera.
Ayaw natin na magulo. 还 Pagbigyan 有最后 natin. 的一段路， Yan, imekos-mekos 终 yan. 点就在前方， Sige lang. 何洁加油！ Yan, 是的 minekos. Ayan na. 我们看 Si 四个人 Kuya. 很有默契啊。 Yan, si 啊对 Insan. 在 Lapit 热 na 恋 si 的这 Insan. 个全程当中，这 Manalo 四个 na si 人都是 Insan. 一直 Ayan, 保持在 manalo 一 na 起 si 的， Insan. 而 Lapit 且 na 有 yan. 朋友交流。 Galingan mo, 啊 Insan. Ayan. 这样是不是 Galingan mo, 也是选手 Insan. 之间的一种相互促 Manalo 进？ ka na, 对的。 Insan. Yan. 我说积极的 Talagang 一种促进。 napaisip ako, bakit Pao, mas pao, tuwan-tuwa pao, yung pao, mga pao, natalo kaysa yung 完全冲刺了起来。 nanalo. Yung itsura ng 我 mga 们来看 natalo, 看中国的 tuwan-tuwa 表 oh. 现啊，郭杰和 Tapos 杰 yung 获得 nanalo 了 para malungkot siya. Ayan, ganito po ang, ganito po. Yan, minekos-mekos nila yung, yan, ganito po daw. Minekos-mekos daw yung marathon sa China. Pina-investigate tuloy mga kamets. Paano yan? So ngayon, gets yun ang gentleman's agreement. O, gano'n kasimple lang yan. Okay? Status ko lang tayo. Hayaan natin mauna yung kaibigan natin para happy tayong lahat. Ganito. Siguro yan talagang gusto ni Tatay Digong, di ba? Status ko lang tayo. Pagbigyan na natin sila. Bahala na kayo dyan. Yan. Insan. Manalo ka na, Insan. Malapit na, Insan. Yan. Yan. Panalo tuloy si Insan pero parang hindi masaya si Insan. Mas natuwa yung mga natalo kaya mapaisip ka. Grabe naman yung mga comments, guys. Wag naman kayo mean. Sabi ng isa, Sir, yung isa may medal, yung iba may ginto. Wag naman kayo ganun, guys. Wag tayo ganyan, guys. Wag tayo ganyan. Dapat masaya tayo para kay Insan. Nanalo si Insan. Diba? So yun, dami nag-react dito sa ano daw, sa ano, tawag, ano yung sinasabi natin sa Tagalog? Yung parang allegedly, ano yung allegedly ulit sa Tagalog? Ano yung ginagawa? Ano yung sinasabi natin? Ang style kasi namin ni Ronald Llamas, sasabihin namin, wala akong sinasabing ganyan, pero ganito yung narinig namin. Oh, yung, may term tayo sa Tagalog, di ba, na parang allegedly, para may caveat ka. Oh, hindi ko sinasabi na may kalokohan ang nangyayari. Sinasabi ko lang, nanalo si Insan. Sinasabi ko lang, may mga nag-iisip na, di umano, yan, di umano. Thanks, guys. Mahal na mahal ko kayo. Alam mo nyo na talaga. Pwede na kayo maging co-host din, ha. Hindi ko na kailangan si Sir Ronald. May co-host na tayo. Di umano. Minekos-mekos daw yung Olympics dyan, marathon dyan sa Beijing. Pero guys, bago naman sabihin nila nang bubuli na naman tayo. Bago na naman sasabihin nila na, ayan, dapat masaya tayo para kay Insan. Ayan, sabihin natin, ito guys, dapat masaya tayo kay Insan kasi ang nangyari pala, hindi ko alam kung ito ay totoo or hindi. Pero itong nakita ng news sa isang think tank na actually nag-imbita sa atin. So apparently, ito po guys ang katotohanan. Okay? Di umano, ito yung katotohanan. Sa purong di umano tayo. So yung dahilan pala na masaya yung mga yung mga natalo at hindi masaya yung nanalo. Yung pala, parang Sherpers Pacers lang pala sila. Pero kitang-kita mo na effortless yung tatlo na yan. Yung isa hirap na hirap talaga. Si Insan, hirap na hirap si Insan eh. Yung tatlo parang wala lang sa kanila, effortless. Pero kung Pacers, bakit ang dami nila? Bakit tatlo-tatlo? Sa Himalaya nga, yung mga Sherpa, dalawa-dalawa lang sila. Ito, tatlo-tatlo. So, ewan ko. Mukhang legit naman tong think tank na to kasi inimbita tayo itong think tank na to mga Insan. So, eto daw, hindi daw minekos-mekos. Totoo daw itong contest na to. Legit daw yung nangyari. Pero, sige, para lang fair guys. Para lang fair. Sasabihin naman ng mga makapili natin na unfair tayo, bias. Pero, nasan na? Sa kakatawa natin, hindi ko na mahanap yung... Saan yung file? Ito. Oh, ulitin natin. Pero, iba talaga talagang, Sir, baka naman. Sir, galingan mo. Ako naman, Insan, kaya mo yan, Insan. Go! Kaya mo yan, Insan. Kapsat, kaya mo yan. Ito. Sabi ng China Global South Project. Silang nag-imbita sa akin doon sa isang talk natin yung isang araw. So, legit naman siguro sila.
Pero hindi natin alam. April pa rin kasi, April eh. So hindi ko alam kung anong katotohanan na rin eh. Pero ito, sabi nila, there's a simple explanation bakit itong tatlong runners from Kenya and Ethiopia, which by the way, are the superpowers of marathon. So kumbaga pong sa football, sabihin natin Argentina and Brazil. Sa marathon, it's Kenya and Ethiopia. Talagang the best yung mga yan sa mga running na yan. Sila Kipchoge, yan, lahat naman yan. Para may isang barangay doon na lahat sila world champion. Okay. Ito. Sabi nila, there's a simple explanation bakit tatlo runners allowed a Chinese national to win the Beijing half marathon. Half marathon lang pala to eh. Di ako nagyabang pero nakikita ako ng full marathon. Kaya ito, half marathon lang. Sige lang, Insan. Kaya mo yan, Insan. Let's go. O sabi na, they were reportedly there to serve as pacemakers for China's Herge. Okay, so yun daw yung kwento. Basahin natin na guys, para fair tayo. Pero panoorin natin ulit para mukha bang pacers talaga. So the organizers of the Beijing Half Marathon said Monday na nag-investigate sila ng itong footage shared widely online na appeared to show 3 African runners deliberately allowing China's Herge to win. Sabi nila, so nag-investigate daw sila, tapos ano lang daw pala yung pacers na yun. Ako naman, parang weird. Di ba? Bakit mo naman i-investigate yan kung registered naman as parang pacers lang itong mga to. So, parang weird. Baka naman. Okay, eto guys, sa di umano. Bumaba na yung chair natin. Di umano. Sige, natin, balibaliktaran natin. Diba? Mga insan, hintay lang. Wait lang. Baka naman, nung nahuli, dahil masyadong obvious yung ginawa, sabi nila, palitan natin ng kwento. Gawa tayo ng bagong kwento. Sabi, minekos sila yung explanation. Hindi ito pinagbigyan. Hindi talaga sila kasama sa race. Ayan tuloy. Pinalitan yung kwento. Parang may naalala tayo dyan, yung mga palit-palit ng kwento dahil medyo nahuli. Pero ito guys, okay, I'm just gonna wait for this. More news on this. Pero, kayo na humusga guys. Kayo na humusga kung minekos pa tong marathon na to, or, Grabe naman. Yan. May nag-comment na iba. Di pwede yung pacers hanggang finish line. So, panoorin natin ulit. I mean, this is crazy, guys. Kasi ako sa akin, kung talagang pacers sila, legit na pacers sila, registered silang pacers, sabi natin, pinalitan pa yung rules. Sige, pwede na kayo mag-finish line. Bakit pa i-investigate nila? Automatically nandun na si listahan. Kaya sinasabi ng iba dyan, baka hindi ito pinalitan lang, minekos-mekos lang yung explanation. Hindi ko na alam kung minekos yung marathon or minekos yung explanation. Pero, ewan ko guys, kayo na talaga umuska kasi grabe. Talagang, feeling ko kasi, medyo masyado kasing yung ginawa nila kuya eh. Alam mo guys, to be honest, kinakabahan ako dun sa tatlong runners na yun eh. Mas worried ako sa kanila kahit hindi menekos to. Baka mamaya, yun sila ng mga tao. Di ba guys, tingnan nyo naman. Tingnan naman yung mga kamekosan na nangyari. So anyway, sabi ko, okay, regardless guys, regardless ano ba talagang kwento nitong mekos na marathon na to. Tawag dyan, mekos marathon. Kung pacers sila, hindi sila pacers. Kung pacers sila, bakit sila nag-finish line? Bakit tuwan-tuwa pa sila nag-finish line? Parang sila ba yung binigyan ng medalya? Parang hindi natuwa yung isa. For me, best explanation pa rin ito for me parang metaphor ito ng gentleman's agreement ni Tatay Digong. To be honest. May mga nag-text sa akin, sabi na, Sir, mayroon kaming quiz dyan sa law school. Tinanong sa amin, ano yung legal implications ng isang gentleman's agreement, blah, blah, blah. Sabi na, Sir, sana inintay namin yung video nyo. Kuhang-kuha nyo yung essence ng gusto namin i-explain sa classroom na ano po yung gentleman's agreement. Ayan. Status ko lang tayo, guys. Huwag natin galawin.
Huwag natin i-mekos-mekos ang Ayungin Shoal. Pagbigyan natin yung kaibigan natin sa China. Hayaan natin mawala yung BRP Sierra Madre. Hayaan natin pumasok ang mga Chino. Sakupin nila ang Ayungin Shoal. Sige lang, insan. Kaya mo yan, insan. Go lang, malapit na. Nakuha nyo na yung Scarborough Shoal. Idagdag nyo na rin yung Ayungin Shoal. Yes! Yan. Ganon guys. Ganon. Tingnan, tuwan-tuwa yung mga... Parang happy-happy yung mga Pacers nila. Hindi natuwa si Kuya. Masyadong binuking. Binuking yung pagka, ano. Okay. Tama na yan. Okay, kanina pa tayo nangasar dito. Ay nako. Hintayin natin ang katotohanan na lumabas dito. Parang ayoko maniwala sa investigation na yan. Ha? Naalala niyo guys, yung nung nanalo tayo, hindi ko naman sinabi na chamba tayo. Pero nung time na hindi na si Chot Reyes yung coach, tapos iba yung coach, biglang nag-champion tayo ng Asia. Naalala niyo guys nangyari? Yung finals, Philippines versus Jordan. Tapos yung China yung number 3, di ba? Biglang, random drug test daw. Random Ang dinurug test, Philippines and Jordan. So, I don't know man. They have random investigations in China. Napaka-random yun, no? Kalahin mo number 3 yung bansa mo, tapos randomly investigate mo yung nag-number 1 and number 2. Pero anyway, kahit si Brownlee ay medyo na, wala naman Pacers, mukhang at least nag-stand yung Asian Championship natin, FIBA. So, magpasalamat tayo. I'm just saying, guys, hindi ko pa rin makalimutan yung mga random drug test dyan sa Beijing na number 3 sila, pinadrug test yung number 1 and 2. I'm just saying, guys. At, I still have to ask around kung pwede ba yung mga Pacers all the way there. Tapos parang nakakatawa, sobrang head yung mga Pacers. Chill lang sila. Sige lang. Tapos all the way, kaagad may medal na sila. I'm just telling guys, I don't know kung minekos yan or hindi. Bahala kay insan, kaya na humusga. Basta di umano, hindi daw nangyari ang mekos-mekos. Okay, now, speaking of gentleman's agreement, ala Tatay Digong, barangay geopolitics, let's not forget, long time ago, itong minamahal natin na ex-president, isa sa kanyang mga presidential spokesman ay nagsabi na meron daw umanong gentleman's agreement. And then, sumagot yung isa. Nakipicture pa yung nanay natin dito. Bakit naman kasi? Eto, sumagot yung isa. Isa pang ka-SMNI. Ayan, sumagot naman. Sabi naman ng isa, wala kaming gentleman's agreement, wala kaming sinabi. Parang guys, imagine ninyo, dun sa tatlong Pacers, imagine niyo guys, yung tatlong Pacers kanina, biglang sabi nung isa, hindi, Pacer lang kami. Tapos sabi nung isa, ay hindi kami Pacers, tumatakbo kami, dapat may medal kami. Yung isa, ay hindi ko alam, ba't ako nandito? Hindi ko sila kilala. Sino ka? Sino ka rin? Imagine guys, kung gano'n ang mangyari dun sa tatlong Pacers, di ba? Akalain mo, yung tatlong Pacers na sabi niya, ay, hindi ko kilala yan. Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Tapos sabi niya, hindi, Pacer talaga po kami. Sabi niya, hi guys, hi. Kamusta kayo dyan? Hi, yan. Speaking of Vice President, daming time si Vice President. May mga video pa siya na, nasan yung mga video na pinost natin? Talagang... Alam mo guys, malapit na tayo hindi na tayo mag-Richard Haydarian. Pwede na tayong Richard Haydarian late night show. Kasi sa daming kalokohan sa politika at mundo natin, hindi ko na kaya mga insan hindi ko na kaya seryosohin itong mundo natin kasi puro kalokohan na lang yung politika natin. Pero speaking of, eto, hindi ko sila kilala. Hindi ko kilala. Ako, tumakbo ako. Hindi ako Pacer. Nanalo ako eh. Dapat silver medal ako. Ayan, sila. Bahala kayo dyan. Mag-explanation kayo. Basta ako, kunin ko yung pangalan ng tatlong runners na yan. Mag-update tayo guys Siguraduhin natin, okay sila. Ayun lang, baka papalit-palit na naman ang kwento naman. Baka minekos-mekos na yung Okay. San ba yung... Balikan natin Basta I'm just telling you guys, medyo suspicious yung nangyari. Nahuli, pina-investigate, biglang, I don't know, iba yung kwento. Iba daw yung kwento, iba yung nangyari. Iba daw. Now, ito naman si ate. Ito naman si ate, walang time mag-comment sa West Philippine Sea. Pero daming time gumawa ng vlogs. Talo pa ako sa mga vlogs ni ate guys, favorite colors pa naman. Ito. Guys, ito.
Ano na? Panood niyo yan, guys. Yun Panood niyo yan, eh. guys. Ito. Huwag kayong mag-alala. Pakita ko rin sa inyo. Sa kadaghanan. Dapat kasi follow niyo ako eh. Pansama na. Ayan. Muna ang gitawag nga. Ayan. Tawag May na time sa ganyan, pero walang Hindi na time po. mag-comment sa West Philippines si mga insan. Ayan, Ayan, kami. minekos-mekos. Ayan, pinakita yung pagkain. Ayan, handa na yung pagkain. Pwede na kumain. Ayan na. Mag-explain na si ate. Ilabas ni ate yung yung mangga. Ihalo na ni ate yung mangga. Ayan, imekos-mekos. Minekos-mekos dyan. Ayan, masarap na masarap. Ginamos. Talagang yun. Very good, very good. Yun, masarap. Masarap. Yan. Mapait. Masarap. Minekos ulit. Binalik. Minekos ulit yung mangga. Ayan. Ayan. Masarap ulit, guys. Kabalo mo say. Galing. Sarap insan. Sige lang insan. Sarapan pa. Yan. Another name para sa mangga. Ayan. Sige lang. Unsa man? Ang tawag ano niya? Mangga gamit. Mangga gamit. Ay, gusto ko yan. Ang tawag sa mga ganyan, kumakain ng ganyan mangga, ayan. In fairness, I found that funny. Fairness, guys. In fairness. So, ayan, tapos na yung commercial natin. Ayan, minekos-mekos yung mangga. Pinasok yung mangga. Kinuha yung mangga. Nag-explain. Yan, yung mga mangga gamit. Yung mga manggagamit dyan. Ayos-ayosin nyo dyan. Okay. Now, balikan natin, guys. Ito yung kwento ng, The Three Pacers. Sabi ni Harry, meron gentleman's agreement. Sabi ni Panelo, walang gentleman's agreement. Papansin lang daw yung kabila. Ayan. Sa tuloy, si Tatay, biglang iba na naman yung sinabi ni Tatay. Ang gulo talaga itong mga to. I mean, guys, can you imagine? We had 6 years of these people in Malacanang. I mean, can you imagine that? Actually, more than 6 years kasi medyo nandun pa rin yung iba. Pero, I mean, guys, imagine this is what we had to deal with for 6 years. Buti pa nga sa US, 4 years lang si Trump. Although, I don't know, medyo alanganin din ng US. Pero, tayo 6 years, guys. Grabe. 6 years tayo ng ganyan mga Pero at least si ate meron mga videos sa mga manggagamit. Manggagamit. Yan, mga manggagamit dyan. Okay. Mga insan. Ayan, mga mekos-mekos explanation. Iba yung kay Harry, iba yung kay Panelo, iba kay Tatay Digong. Nainis na nga si BBM, di ba? Sabi niya, ang daming excuse, ang daming sinasabi. Kaya tuloy, boom! Papa-investigate na sila, guys. Papa-investigate na sila. So apparently, there's a push. So kahapon, actually, if you've listened dun sa interview natin with Justice Carpio. By the way, I wanna say, medyo proud ako. Medyo naging R&R na rin yung namin ni Justice Carpio. Medyo natawa-tawa si Justice Carpio. Kasi ito si Leloy, sabi niya, ba't ang seryoso nung ganyan-ganyan na sabi ko kay Leloy, Bro, you have to be confident in me. Kaya ko yan. Kahit si Justice Carpio, yan. So, paki-watch yung natin, yung video na pinost natin ng interview natin with Justice Carpio. Marami tayong tinanong sa kanya. Parang after that interview, lalo ako na-convince na talagang may kalokohan na nangyari. Pero ang best part talaga nung interview namin ni Justice Carpio, ito. Nung tinanong ko, Duterte. nasaan si Quiboloy? To protect his own skin. Hindi kaya It's at the end of the day, Duterte is from Duterte. He's willing to drop you to protect his own Ayan, yun yan, Usapan Quiboloy. It's the of everybody. Ayan. But since he's the administrator of Ari-Arian ni self-appointed, isn't it a conflict of interest? Sino his interest na? Ewan ko sa hindi ka na kilala ako na yung administrator. Medyo mala Ronald Llamas yung sinabi ko doon. Baka naman, kasi administrator na siya. Baka, alam mo naman, di ba? Alam mo naman, may conflict of interest bigla. Yan tuloy natawa rin si Justice Carpio. Pero please guys, panoorin yan. Dahil may sagot si Justice Carpio kung nasaan si Quiboloy. Kaya abangan, panoorin nyo. May sagot si Justice Carpio.
meron siyang alam sa mga whereabouts ni Kibuloy. Okay? So, please watch yung interview natin. Sige na nga, yung mga tamad mag-scroll through dun sa 1 hour. Gagawa tayo ng mga mini shorts, parang Joe Rogan clips. Okay. Speaking of mekos-mekos, eto na guys, investigate na yung I mean guys, for the lack of a better term, sabog talaga yung mga explanations kasi ni Tatay Digong at saka yung mga paiba-iba yung mga niya eh. So, eto guys, mukhang may push sa ating minamahal na very, very high na lower house na magkakaroon na investigation. Nasaan na? Ba't purong Robin Padilyang lumalabas dito? Wait lang guys Mekos-mekos tong natin. Pero, aminin natin guys, medyo natuwa kayo dun sa live commentary ko Kinuha yung mangga, minekos. Ayan na. Pwede rin pala gawin sa nasa politika yung gano'n yung mekos-mekos explanation. Maraming salamat Ayan, Dalipe, House Speaker calls for Duterte China probe. Ayan na. Nagme-mekos-mekos din yung mga nandito. Okay. Wait. Eto na, nahanap natin guys. So, ito mukhang Oy, wag na nang damay si Kibuloy. Move on na tayo. Gawa tayo ng bagong episode. Actually, speaking of Kibuloy, parang nakalimutan ko tanongin si Trillanes doon, no? Si Sir Trillanes about Kibuloy. O sige, abol natin yan. Ito guys. So, magkakaroon pala na investigation after all. Mukhang there's a big push for investigation in the lower house about dito sa di umano'y mekos-mekos deal na gentleman's agreement. So, House of Representatives would consider appeals for a congressional probe into gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte regarding the West Philippine Sea ayon kay Majority Leader Manuel Jose Dalipe. If I'm not mistaken, of course, yes, it's here. These are actually Mindanao people we're talking about. No, in a statement, sinabi ni Dalipe, Congressman Dalipe, na they're considering the request of a fellow Mindanaoan Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative J. Konghon. Alright, I hope I got the name correctly. So, in response to the request of our colleagues led by Assistant Majority Leader, the House of Representatives will consider the call to probe the supposed gentleman's agreement when Congress resumes its regular session next week. So yun guys, meron na tayong timetable next week. Investigate na itong minekos-mekos na Ayungin Shoal deal. Ayan na, humanda ka, insan. Ma-investigate ka na, insan. Yan, gagawa na naman ng TikTok videos yung mga iba dyan. So ito protecting our national territory and maritime resources are of utmost importance. The inquiries aim at guaranteeing transparency and protecting the national interest of the country. Ayon doon sa statement ng top Mindanaoan legislator in the House of Representatives. I think sa Mindanao, si ano lang sumusuporta kay Digong Si Alvarez ba? Si Pantaleon Alvarez? Nako, isa pa naman to. Mamaya natin pag-usapan. Kasi honestly guys, tama naman yung sinabi ni Justice Carpio na wala tayong laws for treason, etc. sa peacetime. But I think, something has to be done with open calls for secession, for insurrection, destabilization. Something has to be done about that, I think. And this is why, if you look at my column today in Philippine Daily Inquirer, I talked about the virtues of a good leader per Machiavelli, right? You need to be a fox so that you can navigate around traps, but you also need to be a lion so that the wolves will not devour you. At ang problema kay BBM is medyo kulang siya sa pagka-lion. Sabi nga ni Buljak, kuting. Hindi naman ako agree dyan, pero konti naman, Tigre of the North. Medyo magpakita naman tayo dyan, mga ka-solid North. Yan. Okay, it's crucial to ascertain that the truth, if indeed the Duterte administration struck such a deal with China. Yun ang sinabi ni Congressman Konghon. This isn't just about conflicting narratives, it's also about upholding integrity and accountability. Of course, guys, talagang when our congressman talk about integrity and accountability, talagang may inspire talaga tayo. We cannot allow our
sorry. We cannot allow our uncertainty to cloud our national interests. The Filipino people deserve our clarity and interest for our leaders. As lawmakers, it is our duty to seek out the truth and hold accountable those responsible for any wrongdoing. O naman, syempre. Kaya ang tanong ko, kamusta naman ang ginawa ng ating mga congressman nung panahon na si Digong yung presidente? Nung time na 6 years siyang presidente, ang dami niyang sinabing mga kalokohan, ang daming sinabi na nakakahiya, ang dami niyang sinabi na contrary sa ating national interest. Nasaan po itong mga matapang, magaling na natin mga congressman who believe in accountability and territorial integrity? Yan. May pagka talaga guys, may pagka tawag dyan. Parang naalala ko si Bato dyan yung naka West Philippine Sea, si Bato de la Rosa, yun sabi ko, nasaan ka nung 6 years hindi Digong? But you know what, honestly, I'm a fair guy. If this congressman, I don't know what they were doing during Digong's time, but if they're gonna push for the right thing now, then let that be their political redemption. I hope, I am just gonna give them benefit of the doubt that this is really about our national interest. But please lang guys, I hope you understand where I'm coming from. Because nung 6 years na kami ay lumalaban para sa West Philippine Sea, so much so na yung pinakasikat natin article ay yung bakanteng article about Duterte's independent foreign policy after all of the disastrous and shameful response of Digong to the incident, Gemver incident sa Recto Bank, Reed Bank. I'm wondering where are all of these people na matapang ngayon? Nasaan sila ngayon? Yung mga iba dyan, ganyan. Hindi lang mga congressman, yung iba dyan, nasa gobyerno ganyan, dami sinasabi ngayon. Nasaan kayo dati? Naki-chami-chami kayo dyan sa no comment. Kayo sa hi guys, yan kasi. Anyway, ganun naman sa Pilipinas, weather lang, di naman tinitignan kung sinong consistent, sino talaga matapang, basta, sakay-sakay lang sa latest. But anyway, guys, I want to be fair. In fairness, I know there's also risk for some of these congressmen, especially the ones who come from Mindanao, so I want to be nice. I know there's a risk of going against Duterte, and in fairness, even though very few politicians from Mindanao supported Digong, yung laki ng baksak ng numbers ni Marcos sa Mindanao shows that Digong is still a powerful figure in Mindanao at least. So in fairness naman guys, I'll give it to them. But I'm just saying, sana yung tapang na gano'n, yung integrity, accountability, nakita natin nung 6 years na doon si Digong. Kasi very lonely yung 6 years na yan. And I'll never forget that. I know some other people want to forget it. Some people don't care what happened in those 6 years. But I do care about that. Alright? I wrote a book about Duterte. I think I have to write something again about that. Kung may Rise of Duterte, we have to write about something else. Right? Dapat may sequel yan. Not to mention, doon rin si Marcos in the mix. Now, I'll keep it there, guys. I want to talk about other things because one of the major developments also yesterday was nagkaroon ng press conference si Marcos Jr. And for the very first time, si Marcos Jr. had interesting back and forth with local media, although technically not local media because they're foreign press, but they're based in the Philippines. Because to be honest, one of the things na napansin ko with Marcos Jr. is that nagpapa-interview lang yan pag nasa abroad. And, well, he's abroad a lot. So, practically all of his legit interviews are abroad. Hindi yung mga Tony Talks type, or SMNI debate. Yung mga hindi ganun. I'm talking about legit, or yung mga kasama yung mga major vloggers, yung mga ganun. Hindi. I'm talking about legit interviews. The one I remember are the one in Australia, and then one or two. Sana he'll do a 60 minutes also there. So I appreciate that. And I think there are a lot of issues which are discussed. I think the president said very, very encouraging things, smart things on the West Philippine Sea issue. But when he was asked about corruption, when he was asked about the Marcos dynasty's legacy and the dictatorship days, we don't call it dictatorship, the strongman days. We don't call it strongman days. We call it golden era days. And when he was asked about ICC, I think there was a fantastic question about tayo, puro tayong rules-based order, West Philippine Sea, UNCLOS, and pagdating sa ICC, wala kayong dyan, huwag kayong makialam dito, baka kami bahala. Medyo, I was not very, very impressed with Marcos Jr.'s answers, alright? So, dun sa mga ewan na vloggers na bayaran, na sinasabi, si Darian, excuse me, unlike you, Lola, I'm sorry. Okay, let's be nice. Unlike you, I give credit where a person deserves it, but I'm also critical. And you can see in this press conference, I think I was quite happy with what the president said dun sa West Philippine Sea issue and all. I think he hedged his best correctly.
And he was very clear that hindi na siya magbibigay ng additional bases sa Amerika. Lahat ng ginagawa natin ay defensive. China forced his hand, which is exactly my argument. Kaya may pinost tayo na mahabang post about strategic gaslighting. Sinisisi pa tayo ng China na we're trying to defend ourselves. That's ridiculous, right? Baka gusto nila yung mga mekos-mekos style na marathon. But his answers on ICC, I'll be honest, was not very encouraging. I'll be honest, very disappointing, I would say that. And his answers also on his family, the whole Maharlika days, dictatorship, Golden Era days, he kind of dodged it. So, I don't know. Let's see. Pag-usapan natin more about that, guys, in the next episode. Huwag natin ubusin pa lahat. And, I'm just saying, guys, alright? Ang problema kasi sa politika natin is either we're super impressed with someone or we super hate someone. But that's not how the world works. Alright? A critical thinking citizen will give credit where credit is due and criticize where he or she thinks that hindi sang-ayon sa national interest, sang-ayon sa batas, sang-ayon sa saligang batas, hindi sang-ayon sa konsensya natin, ganun. So we have to have that kind of compartmentalized case-to-case based approach. So that let's have a separate analysis on that. Medyo grim kasi, especially in topic on ICC, corruption, etc. So sabi ko, i-separate natin yan kasi medyo, to be honest, I'm still in that mekos mode. Talagang, I'm still wondering, ano kaya nangyari doon sa tatlo na yan? Sabi pacer ako. Hindi ko alam pala, hindi pala ako pwede hanggang finish line, bawal pa. Hindi ko alam yan, first time ko tumakbo. Yung isa, di ako kasama ng mga yan, basta sumama lang ako, mali lang nandas ko. Ayan, yung isa naman, hi guys, hi, ganon yun. So, paiba-iba yung mga sagot nila. So, tingnan natin guys. Kaya I'm just saying, alright, please be critical thinking followers. Don't come to my vlog if you just want to get hate or if you just want to get praise. That's not what we do here, alright? Now, kung matino kang leader, marami kang maayos na ginagawa, di ko nang kasalanan, that's what I have to talk about. Kung sabog ka, tatay style ka, problema mo na yan. I'm just gonna say the truth. But as much as possible, as I said, I give credit where credit due, but we have to call out when things are a little bit dodgy and also push for better outcomes when we feel medyo kulang pa, medyo kapos pa. On that note, thank you very much. Maraming salamat sa mga kameta. Ito na, kita nyo, pawis tayo ng pawis. Hindi kaya ng aircon natin. Mahal kasi yung aircon, kaya natin yung minimal temperature nilalagay natin. But it's good to be back. And of course, again, maraming salamat sa IKEA for your very affordable products. Medyo mas makonti magandang lighting natin ngayon compared sa usual. Alright? On that note, thank you very much. God bless. The reason I'm saying that is, I know mukha akong pagod, but you have no idea how tired I am. Right? Grabe kahapon. Overnight tayo nag-driving and then wake up early morning, ice-icing, work here, there, gym here, okay, so I just hope, kaya kailangan ng IKEA lighting para hindi super obvious na pagod tayo. On that note, thank you very much. God bless and talk to you soon. And please, check and subscribe. Alright, subscribe. Yung mga nagsabi na walang notification, please, subscribe na lang kayo sa Facebook kasi if you're a subscriber, may automatic notification niya. I think they did some changes with Facebook. May nakakainis talaga yung Facebook na yan. Kasi nakita namin sobrang iba na yung algorithm niya after nung elections. Your elections, we did up to 7, 8, 9, 10,000 live audience at some point. I mean, that was insane. And then it was drastic change. I thought it's because tapos na elections, yung pala may pinalitan din sila sa algorithm. So please, if possible, subscribe na lang kayo sa Facebook. And then dito naman sa YouTube seems to be okay. I'm seeing people are saying they're getting notification and all of that. But also please follow us, subscribe, whatever it's called, and continue to support us. Kasi mukhang kailangan natin ng late night show level na. Things are so ridiculous in our beloved political landscape that sometimes humor is the only way to make sense. Kaya tuwan-tuwa ako, napatawan din natin si Justice Carpio ng gusto. Para makita ng tao, di ba? Makita ng tao what we're talking about. On that note, thank you very much. God bless and talk to you soon.